Hi guys! Kumusta ang lahat? Sa video na ito ay pag-usapan naman natin ang story ng buhay ni Maris Racal. Ang kanyang career kung paano siya nasimula sa showbiz industry, ang kanyang mga naging boyfriends na nakarelasyon, ang kanyang net worth, pati na rin ang kanyang mga bahay at ang kanyang mga magagarang nasasakyan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa aking showbiz updates. Siya si Maristela Canedo Racal o mas kilala sa tawag na Maris Racal. Siya ay pinanganak noong September 22, 1997. Siya ngayon ay 27 years old na. Siya ay pinanganak sa Tagum, Davao del Norte dito sa Pilipinas. Maliban sa pagiging aktres, siya ay isa ring dancer, singer, songwriter, vlogger, endorser at entrepreneur simula 2014 hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang agent ay Star Magic. Sa kanyang musical career, ang kanyang genre ay OPM at pop. Si Maris ay magaling din mag-play ng guitar. Under si Maris sa Star Music simula 2005 hanggang 2019. Balcony Entertainment simula 2020 hanggang sa kasalukuyan. At sa Sony Music Philippines simula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Si Maris ay lumaki at nakapag-aral ng high school mula sa St. Mary's College sa Tagum City. Sa school, madalas kinakanta ni Maris ang responsorial psalm, kumakanta sa mass at sa mga intermission numbers. Nakapag-cover din siya sa SoundCloud. Si Maris Racal ay nakapag-aral ng medical technology sa Trinity University of Asia. Pero nahinto ang kanyang pag-aaral dahil sa kanyang busy schedule. Noong 2014, si Maris ay sumali sa Pinoy Big Brother All-In kung saan siya ay naging second big placer. Pagkatapos ng Pinoy Big Brother, si Maris ay na-launch bilang isa sa mga nakasama sa Star Magic Circle 2014 kung saan siya ay agad na nahulma at namukong aktres. Nagsimula sa drama series na Hawak Kamay, kasunod ng maraming stints sa several TV series kasama ang Maalaala Mo Kaya, Ipaglaban Mo, Oh My G at Ningning, at sa films tulad ng Halik sa Hangin, Just the Way You Are at The Breakup Playlist. Siya ay naging bituin din kasama si Roberto IV Solomon Pagotan IV sa Dear MOR episode na Kate and Red Story. Noong April 2015, nirelease ni Maris ang kanyang first single na Tanong Mo sa Bituin bilang parte ng Star Records compilation album na OPM Fresh. Noong June 2015, si Maris ay gumanap sa kanyang unang lead role sa film na Stars vs. Me sa Tandem Entertainment. Noong February 2016, si Maris ay na-introduce bilang isa sa mga members ng all-girls dance group na Girl Trends sa noontime show na It's Showtime, kung saan siya ay na-tagged bilang Magnificent Girl Trend Maris at naging pinakabatang member ng team. Si Maris ay gumanap din bilang supporting role sa comedy drama series na We Will Survive. Noong October 2016, si Maris ay nag-perform sa kanyang first One Music PH digital concert na Double Hearts, kung saan i-debut niya ang kanyang original song na Take It All Away. Sa parehong buwan, siya ay lumabas din sa pelikula na Third Party. Noong December 2016, si Maris ay gumanap sa role na Maxine sa 2016 Metro Manila Film Festival box office entry na Vince and Kath and James. Noong January 2017, si Maris Racal ay na-launch bilang isa sa mga members ng ASAP's all-girls song and dance group na BFFs, kasama sina Loisa Andalio, Ilona Garcia, Andrea Brillantes at Kira Balinger. Ang pagsama ni Maris sa grupo ay naging dahilan ng kanyang pag-alis sa Girl Trends. Kalaunan, nagawa ni Maris ang kanyang pag-guest appearance sa action drama series na FEJ's Ang Probinsyano at na-starring sa Once Upon a Time Presents Anika Pintasera. Si Maris din ang nag-perform sa kanta na Paano Mo Nalaman.
ang Tagalog version ng How Did You Know para sa romantic drama series na Ikaw Lang Ang Iibigin. Noong July 8, 2017, ginanap ni Maris ang kanyang first major concert na Four of a Kind, The Unforgettable Concert, na ginanap sa Music Museum. Kasama sina Loisa Andalio, Sue Ramirez at Cristel Fulgar. Si Maris ay gumanap din sa horror thriller film na Bloody Crayons, drama series na Hanggang Saan, at sa 2017 Metro Manila Film Festival box office entry na Haunted Forest. Noong February 8, 2018, si Maris ay na-headline ng first star event FanCon sa Teatrino Promenada kasama si Inigo Pascual bilang kanyang special guest. Ang kanyang original song na Tala ay na-release bilang kanyang bagong single habang ginaganap ang event. Noong September 2018, si Maris ay naging certified recording artist. Noong October 2018, si Maris ay isa sa mga 10 interpreters para sa Himig Handog 2018. Noong 2019, si Maris ay sumali sa cast ng family drama series na Pamilya Ko at gumanap sa role bilang si Pichi Mabunga. At kalaunan, ang Pamilya Ko ay nakansela noong 2020 kasunod ng pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN sa kalagitnaan ng COVID-19 pandemic. Si Maris ay pansamantalang nagtrabaho sa TV5 sa ilalim ng kanilang Black Timer shows. Siya ay naging parte ng short-lived program na Sunday Noontime Live at gumanap na lead role sa romantic comedy series na Stay in Love. Si Maris ay kalaunang lumabas sa The Big Night ng Pinoy Big Brother Connect noong March 2021 at bumalik sa ASAP noong April 2021. Sa music career naman ni Maris, noong October 28, 2014, ni-upload ni Maris ang kanyang cover na Ed Sheeran's Thinking Out Loud na kanta sa kanyang official YouTube account. Ang hashtag Thinking Out Loud cover ni Maris Racal ay agad namang nag-trending worldwide sa Twitter. Ang video ay nakakuha ng almost 2 million hits sa YouTube pagkatapos nitong na-upload. Sa second quarter ng 2019, nirelease ni Maris ang kanyang self-written single na Abot Langit in collaboration with Rico Blanco. Si Maris ay na-appoint bilang endorser ng Mang Inasal kasama si Anthony Jennings. Noong 2023, si Maris ay naging cast sa romantic drama series na Can't Buy Me Love. Siya ay gumanap sa role bilang si Irene Chu, isang spoiled, alcoholic at sarcastic girl na naging kalaban ng kanyang half-sister na si Caroline Chu na ginanap ni Belle Mariano. Kalaunan, si Irene ay na-develop at nagkaroon ng love-hate relationship kay Snoop Manansala na ginanap ni Anthony Jennings. Si Maris at Anthony ay parehong nakakuha ng mainstream recognition para sa kanilang roles bilang love team. Can't Buy Me Love ay parehong breakthrough ni Maris Racal at Anthony Jennings sa ABS-CBN. Balikan natin ang mga naging karelasyon ni Maris Racal. Si Maris Racal ay nakipag-date sa actor-singer na si Inigo Pascual. Pero ang kanilang partnership ay hindi nag-work out at sila ay nanatiling magkaibigan lamang. Pagkatapos ng kanilang split, si Maris ay na-linked sa musician na si Rico Blanco mula 2019 hanggang 2021. Pagkatapos nilang nagkita sa kasal ng kanilang kaibigan, inanunsyo nila ang kanilang relationship noong July 2021. Naging okay at sobrang masaya si Rico at Maris sa kanilang relasyon. Ngunit, ngayon lamang July 2024, halos gumuho at sobrang nasaktan si Maris sa breakup nilang dalawa ni Rico. Kita sa mata ni Maris ang lungkot dahil ayon sa kanya, sobrang mahal niya si Rico Blanco. Maliban sa kanyang entertainment career, may negosyo si Maris Racal. Siya ay nag-launch ng napakasikat na coffee shop na matatagpuan sa napakasikat na beach resort sa San Juan, La Union, na tinawag na Stream of Consciousness Coffee, na talaga namang patok
dinadagsa at sobrang tinatangkilik ng mga tourist at beach goers. Napakarami ng mga pelikula ang nagawa ni Maris at narito ang ilan sa kanila. 2015, Halik sa Hangin. 2015, Just the Way You Are. 2019, Black Z. 2020, Here Comes the Groom. 2020, Isa Pang Bahaghari. 2023, Marupok AF, Where is the Lie? At ngayong 2024, para sa kanilang Metro Manila Film Festival entry, kasama si Vice Ganda at Anthony Jennings para sa And the Breadwinner Is. At sa television, mahigit 10 beses na gumanap sa Maalaala Mo Kaya si Maris Racal. Maraming beses din siyang gumanap sa Ipaglaban Mo, Pamilya Ko at marami pang mga palabas sa teleserye. Narito ang mga TV commercials or product endorsements na sobrang nagpayaman kay Maris Racal. Narito ang ilan sa mga parangal na napanalunan ni Maris Racal sa kanyang showbiz career. Noong 2014, panalo siya sa First Star Cinema Awards bilang Most Promising Actress. Noong 2015 sa 29th PMPC Star Awards for TV bilang Best New Female TV Personality. Noong 2017 sa 3rd Lionheart TV Roar Awards bilang Beshi ng Taon. Noong 2018 hanggang 2019 sa Mixed Music Awards 2018-2019 bilang Mixed Celebrity VJ of the Year. Panalo din siya noong 2022 sa 35th Awit Awards 2022 bilang Best Regional Recording Artist. Noong 2023 sa Platinum Stallion National Media Awards 2023 bilang Best Media Practitioner for Entertainment. At ngayong 2024, panalo din siya sa Golden Laurel Awards sa Can't Buy Me Love kasama si Anthony Jennings. At napakarami pang mga parangal. At narito ang ilan sa mga bansang napasyalan na ni Maris Racal. USA, Italy, Japan, UAE, at napakarami pang iba. Ayon sa kami.com, ang net worth ni Maris Racal ay umabot na sa 3 hanggang 5 million US dollars o tumataginting na 173 million pesos hanggang 289 million pesos. Ngayon lamang December 4, 2024 ng madaling araw, ay kinagulat ng publiko ang pagkalat ng screenshots or private conversations nina Anthony Jennings at Maris Racal sa lahat ng social media platforms. Ito ay matapos i-post ng 7-year girlfriend ni Anthony na si Jam. Ayon kay Jam, sobrang nasaktan siya sa ginawa ni Anthony at Maris. Sobrang ikinagulat naman ni Maris ang undeleted conversations nila ni Anthony Jennings. Pagkatapos ng insidente, ilan sa mga brands ang pinutol na nila ang kanilang partnership kay Maris Racal. At ayon naman sa statement ng ex-boyfriend ni Maris Racal na si Rico Blanco, biglang nagbago si Maris Racal simula nang nakalove team niya si Anthony Jennings. Ayon sa ilang abogado, sinabi ni Attorney Georgie Alonso, maaaring kasuhan ni Maris Racal at ni Anthony Jennings si Jam sa paglabag nito ng cyber libel and violation of data privacy. Ayon kay Attorney Virginia Suarez, maaaring makasuhan ni Maris at ni Jam si Anthony ng VAUC o Violence Against Women and Their Children, lalo pat sinabi ni Anthony kay Maris na siya ay single sa mga panahon na iyon. Nakaka-stress po. Silipin muna natin ang bahay ni Maris Racal.
At narito ang mga pasilip sa mga naging sasakyan ni Maris Racal. Nagsalita na rin si Maris Racal 2 araw pagkatapos kumalat ang issue. Today I will take accountability for everything. Lahat ng sasabihin ko ngayon ay galing sa puso ko. For everything that I have done. Nagkamali ako and I wanna say sorry. Nagsalita na rin si Anthony Jennings at humingi na rin ng tawad kay Maris at Jam sa nangyaring issue. Especially po si Maris at si Jam. Humihingi ako ng tawad sa dalawang babae. Ano ang masasabi niyo sa issue na ito? Mag-comment na at mag-subscribe para palaging updated sa aking showbiz updates. Thanks so much for watching!